kalimutan mo. Pagpatuloy po natin ang series natin sa Book of Ephesians. Ito po ay pinag-aaralan natin tuwing Wednesday, devotion. At praise the Lord po. Salamat po sa mga kapatid na nag-review sa ating Wednesday devotion. At nandito na po tayo sa verse number 14. Tumayo po tayong lahat. Isang verse lang po ang babasahin natin dito, pero marami po tayong verse na pag-aaralan. At sisikapin po natin kunin ito ng bago mag 2 o'clock. Ephesians chapter 1, verse number 14. Nandiyan na po sa Amen. All together now, read. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Balik po tayo sa verse number 13 ulit. Nalaktawan natin. Verse 13, Redigo. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Let's pray. Father, thank you for your word. May you please bless and guide us as we have your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, napakaganda po ng nangyaring pag-aaral natin sa Wednesday devotion. Numpisahan po natin yung sa Ephesians chapter 1, verse number 1. Natapos natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung mga spiritual blessings na natanggap natin sa Panginoon nung tayo ay nakakay Kristo. At isa po dyan ay hindi lang tayo binigyan ng enlightenment ni Lord, hindi niya lang tayo ni-redeem, hindi niya lang tayo pinatawad at marami pang bagay. Dito sa binasa natin, verse number 13, look at that word. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, napakinggan natin yung kanyang salita, naniwala tayo sa salvation, tayo ay naligtas. After that we have believed, what the Bible says, anong ginawa sa atin? Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang selyo po ay nag-i-indicates ng mga ilang bagay. Una, seal means ownership. Yung pag sinabi mong seal, hindi lang yan yung sinelyuhan o nilagyan ng pangalan. Kunyari, itong mga damit natin, may may seal yan o ang pangalan yan Yung gas, makikita natin. It means ownership. Pag may pangalan, tayo, pagmamayari na tayo ng Diyos. Another one is not just ownership but also yung protection. Makikita natin, pag bibili tayo, refuse if seal is broken. Do not refuse if seal is broken. It means protection. So, pinaprotektahan tayo ng Diyos. So, ngayong hapon, hindi lang sa verse na to, kundi maraming mga passages sa New Testament ang nagpapakita ng mga ministries ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Ano ba yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid? At tuloy-tuloy na po tayo. Say amen po. So, ready na po kayo? Sa John chapter 16, number 1, He convict us. Not only He sealed us in Ephesians, but also in the Bible, in the book of John chapter 16, He convicts us. Nakikita ba natin? And then na yung verse 7 to verse number 11. Let me read this to you. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient. Pag sinabi natin expedient, kinakailangan for you that I go away. May kailangan talagang umalis ako, sabi ni Jesus Christ. Kasi kung hindi ako alis, for if I not go away, the Comforter will not come unto you. Yung Comforter, which is yung magko-comfort sa kanila, magpapatahan sa kanilang nagugumalahan ng puso, hindi dadating sa kanila. Ngunit kung ay aalis, if I depart, I will send him to you, siya ay pupunta, and when he is come, he will, look at this word, reprove the world of sin and of righteousness and of judgment, and of sin because they believe not on me, of righteousness because I go to my Father, and you see me no more, of judgment because the prince of this world is judged. Now when we say reprove, convict, kung bakit nalalaman natin na ang mali ay mali at ang tama ay tama dahil sa Holy Spirit. Nung naligtas tayo, nagkaroon na tayo ng kaunawaan na deep inside of us, someone is telling us that kapag nagka-curse tayo, pag nagmumura tayo, pag nag-iisip tayo ng hindi maganda, the Holy Spirit is convicting us that is sin. So, He convicts us kung ano yung, ang sabi dito, sa righteousness, kung ano yung tama, yung sin, and then kung ano yung mga tamang judgment. Another one, not only that, He regenerated us. Number 2, in John chapter 3, verse number 3 to verse number 7. Anong kwento dito? Si Nicodemus, sabi ni Nicodemus, Panginoon, paano po ako?
Paano po ako paano ulit ang isang tao ay may papanganak? Papasok ba ulit sa sasanipupunan ng kanyang nanay at ipapanganak ulit? Sabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan. Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And the Holy Spirit, look at this word. He cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? He cannot enter the second time in the mother's womb and be born. Jesus answered, Very, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of what? The Spirit. So the Spirit is the one who regenerated us. Nung nananampalataya tayo, ang Holy Spirit, the third person in the Trinity. Now, pag sinabi natin first, second, third, hindi ibig sabihin mas malakas yung first, mas malakas yung second, mas mahina yung third. No. That's just the order that was given in the Bible. First person, second person, third person. The third person in the Trinity, the Holy Spirit, regenerated. Siya yung naging dahilan kung bakit tayo na born again after nating maniwala. So, He regenerated us, He convict us. Another verse, makikita natin sa Titus. Not of works of righteousness which we have done, hindi dahil sa mabuting gawa, but according to His mercy, save us by the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Yan po ang ginawa ng banal na Espiritu. Kinonvict tayo na makasalanan tayo. Tandaan natin, kapag nagsasulwining tayo, masishare lang natin sa tao na makasalanan siya. Pero ang magkukonvict sa kanya na makasalanan talaga siya is the Holy Spirit. And when the person believe, the Holy Spirit will generate that person. Regenerate that person. Number 3, ito, medyo confusing. Ano yung sunod? He, basahin nga natin lahat. Baptizes. Ngayon, pag sinabi natin baptism, ano naisip natin? Tubig lang, di ba? Pero sa Bible, ang pag sinabing baptism, hindi lang water baptism. May tinatawag na spirit baptism. At yung spirit baptism, what is this? Now, when we say baptism, immersion. Okay? When we say the Holy Spirit baptized us, look at verse number 1, 7, 8 of Mark 1. And he preached, saying, There cometh one mightier than I after me, that lashet of whose shoes I am not worthy to stoop down. I indeed baptize you with water, si John the Baptist, but he shall baptize you with the Holy Ghost. It means, once you believe the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, the Holy Spirit will place you, baptize you, or place you into what? God's family. Sa pamilya ng Diyos. Ayan po ang ibig sabihin. Di ba tayo, pag na-immerse tayo ng tubig, saan tayo nagiging kasapit? Ng church, na pag-aralan natin kanina. Ang Holy Spirit, nung tayo ay nabautismuhan, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay inilagay niya sa pamilya ng Diyos. That's what we mean when we say baptizes us. So, another verse, 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we are all baptized into one body. Look at that. Yan ang ibig sabihin. Sa isang Espiritu, that's the Holy Spirit, kung bakit tayo napabilong sa body. Naging kasapi ng pamilya ng Diyos. Ika-4, 10 mga kapatid, 11. Pero, papasadahan natin lahat. He interceded for us. Makikita natin yan sa Romans chapter 8. Look at this verse. Alam nyo ba, may mga bagay minsan na hindi natin kayang ipag-pray o hindi natin alam mag-pray. Ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa atin. What do we mean by that? Likewise, the Spirit also, the Holy Spirit, capital letter S, capital ba dyan? Yan. Helpeth our infirmities. Ang ating mga kailangan. For we now know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. Yung mga bagay na hindi natin mapag-pray, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa atin. Ano ibig sabihin nun? Kung parang pag may kaibigan ka, hindi naintindihan, sige na, intindihin mo naman to. Parang ganon. Mediator, intercede for us. Pag hindi mo alam yung may pagpe-pray mo, ang Holy Spirit ang nagpe-pray sa atin sa Ama. He help us kung ano ang ipagpe-pray natin. Kaya mga kapatid, pag nagpe-pray tayo sa prayer life natin, alam nyo, napaka-importante ng prayer life. Kasi doon ipapakita ng Diyos kung kalooban niya ba hindi. Kapag meron kang tapang sa Diyos, ipamutawi yung mga panalangin mo. At pinapakita sa iyo ng circumstances
Tapos pag pinagpe-pray mo, minumutawi mo ulit sa panalangin mo. Parang ang bigat na sa loob sabihin yung mga ganung bagay sa Diyos. So baka hindi ka looban ng Panginoon. Number 5, He anoints us. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Ibig sabihin, anointed. Ngayon, sa mga charismatic, sobrang gusto nila itong anointed. Ibig sabihin lang ng anointed, in-anoint tayo ng Panginoon to do the ministry. Kailangan natin ng anointing. Kailangan natin ng empowerment na anoint o itinalaga tayo ng Diyos na gawin yung mga bagay para sa Panginoon. So, tandaan natin, pinagkatiwala ka ng ministry, hindi si pastor o hindi ikaw ang naglagay sa'yo doon sa ministry. Ang Holy Spirit, ginamit lang ang mga tao sa simbahan. Kaya po mga kapatid, yung ministry natin, Diyos po ang nagbigay sa inyo yan. Number 6, palagi natin itong nababanggit, He indwells in us. Maganda yung sinabi ng pastor kagabi na ikinig ko na preaching. Hindi pinag-usapan dito kung less indwell ka ba or more indwell. No. Laging nandyan ang Holy Spirit. Tandaan natin pag nag-backslide ka or nagkasala ka, hindi ibig sabihin nawawala yung Holy Spirit, umaalis. No. Laging ang Holy Spirit nasa atin. Templo tayo ng Holy Ghost. Laging nandyan. Kaso nga lang, pag hindi natin pinapakinggan yung kanyang mga sinasabi, nalilesen yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Nagigrieve, nakakwench. Kaya sa Bible, ang sabi, grieve not, wag nating saktan, quench not, wag nating patayin yung sindi ng apoy ng banal na Espiritu. So tuwing kailangan natin ginagawa yun, kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin natin. Another verse, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have heard and ye are not your own? So, itong katawan natin, the whole us is the body of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating katawan. That's one of the application. Number 1. Number 6. Number 7. Andiyan pa ba tayo? He fills us. Yan, na-preach na natin dito sa prayer meeting. And be not drunk with wine, wherein excess, but be filled with the Spirit. So, when you say fill, hindi ulit matter kung hindi pinag-usapan kung indwelled ka ba ng Holy Spirit. Basta believer ka, indwell ka ng Holy Spirit. Ang pinag-uusapan, nagpapakontrol ka ba sa gusto ng Holy Spirit sa buhay mo, sa decision mo, sa mga ginagawa mo. Kasi kung hindi ka feel ng Holy Spirit. Halimbawa, gusto ng Diyos na gusto ng Holy Spirit na mag-participate ka sa mga gawain. Lalo na mag-soul winning, magbigay ng tracts, mag-invite ng friends sa church. Those things, the Holy Spirit, when you are filled by the Holy Spirit, magagawa mo yung mga bagay na nakakapuri sa Panginoon. Nag-usapan na natin sa prayer meeting. Number 8, He produces fruit us. Yan. Ito, dito tayo medyo magtatagal. But the fruit of the, what? Capital letter S. That's the Holy Spirit. Is. Bakit is? Ang dami namang binanggit dito, kaya sabi nila, ang Bible, grammatically wrong. Mali. Hindi. Tandaan natin, ang Greek, napakaunti ng words ng English compare sa Greek. Halimbawa, sa Greek, ang word na love, marami. Agape, pileo, tapos yung eros, ang dami. Pero sa English, love lang. Ibig sabihin, for example, 1 million ang word sa Greek, pero sa English, 1,000 lang. Kaya na i-translate. So, bakit is? Ang daming binanggit, dapat daw are. No. Parang isang santol. Di ba? Isang santol, pero maraming buto. Isipin mo, yung isang fruit ng Spirit, wala ding letter S. Wala ding letter S. Tapos, Spirit, isa lang, and then, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ngayon, itong mga bagay na to, may kakayahan tayo tanggapin to. Hindi tanggapin, sorry. May kakayahan tayong pairalin to kasi ibinigay na sa atin to. Meron na tayong kakayahang magmahal, magalak,
kapayapaan, magtiis, gentleness, goodness. Ibig sabihin, kapag ang Kristiyano, sinasabing Kristiyano siya, pero kahit konti, walang pagbabagong nakikita, ganun pa din. Walang fruit of the Spirit. So, you, as a children of God, He produces fruit, the Holy Spirit, in you. Anong mga fruit yon? Pag-ibig, kainahunan, kabutihan, pananampalataya, meekness dito, ang ibig sabihin ng meekness sa Bible, yung tipong parang mayaman ka, pero low-key ka lang. Ganun ang ibig sabihin. Pag sinabi mong meekness, hindi mo pinagmayabang kung ano ka, kung anong meron ka. Yun ang ibig sabihin nun. Parang low-key, meekness. Hindi ka mayabang. Number 9, He endows us with gifts. O binigyan niya tayo ng mga regalo para gamitin sa kapurihan ng Panginoon. At kung nakaraan, pinag-aralan natin to. Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang gifts na gusto ng Panginoon na gamitin natin para sa Kanya. And number 10, eto. Napakaganda nito. Nais kong basahin nyo ng mabuti, ha? Kasi may mga na, ang Kristiyano ba, ganto, ganyan, nagda-doubt, na kung siya ay ligtas, etc., etc. Tignan natin verse na to. Number 10, He witnesses to us, for ye have not received the spirit, small capital letter S, of bondage again to fear. Okay? But ye have received the spirit of adoption, where we cry, Abba, Father. Number 1, tayo ay anak na ng Diyos, placing of asan. Ikaw ay anak ng Diablo, naging anak ka na ng Diyos. Inadapt ka ng Diyos. Mula sa anak ng kadiliman, anak kagalit, anak ng Diablo, napunta ka na sa pamilya ng Diyos. Adopted, asan. Kaya pwede nang sabihin natin, Abba, Father. Panginoon, Ama. The Creator of this world, meron tayong relationship sa Kanya. Because of Christ. Spirit of adoption. Now, look at this. Ano sunod na word? Spirit, capital or small? Capital letter, small letter? Capital. Tingnan nyo, ha? Capital letter. Bear it witness with R, small or capital? Small. So, ibig sabihin, Holy Spirit, tapos Spiritin, bilang tao. Now, anong preposition ang ginamit? Anong dugtong ang salita? Ano ba yung with? The Spirit itself, bear it witness. Ang sinabi ba dito, to our spirit or with our spirit? Now, pag sinabi mong, the Spirit witness to our spirit, ibig sabihin na, ang Holy Spirit daw, sinasabi niya sa espiritu natin na, children of God, na tayo ay anak ng Diyos. Pero ang ginamit dito, hindi to. Tama? Anong ginamit? With. Ibig sabihin, yung Holy Spirit at yung spirito natin bilang tao, the pneuma, magkasama sila. Nagwi-witness sila na tayo ay, anak ng Diyos. Kanino siya nagwi-witness? Sa kaluluwa natin, the real us. Now, kaya mga kapatid, ang isang Kristiyano, makapag-isip kang magpakamatay, medyo maisip mo. Pero yung gawin mo, hindi pwede dapat. Hindi, may mga nagtuturo na pag nagpakamatay ka, basta tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka. But that is very dangerous teaching. Ang mga member, hindi mo alam, ang mga tao, hindi mo alam kung anong mga pinagdadaanan yan. Tapos pag makarinig sila sa pastor na, ay, ligtas para. No. Ganito. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, sabihin sa'yo ng Spirit, kasama ng Espiritu mo, na anak ka ng Diyos at ng Diyos, ay hindi dapat gawin ang pagpapatiwakal. Amen po ba? Pag kayo ay naiisip yung mga bagay na yan, kontakin nyo kaagad yung kaibigan nyo. Wag mong ilayo ang sarili mo sa punta sa kaibigan mo. Punta ka agad sa church. Kausapin mo kaagad ng pastor. Pastor, ganito po, naisip ko yung mga ganitong bagay-bagay. Alam niyo, gumawa ako ng research about suicide nung pandemic kasi marami nagpakamatay. Nagulat ako sa mga respondang tao. Yung mga taong hinahanga sa Facebook,
nakala mo spiritual, ito pala yung mga magpakamatay. Meron suicidal ideation. Now, brother and sister in Christ, you have the Holy Spirit. Please do remember, listen to the Holy Spirit. He witnessed to you. The Holy Spirit will say, no, don't do that. Wag mong gawin yan. Hindi lang masisira ang buhay mo. Mamamatay ka talaga pag ginawa mo yan. So, kung ikaw ay merong thoughts na ganyan, isangguni mo sa Panginoon, ibigay mo yan sa Panginoon. At hindi pagpapakamatay ang solusyon sa mga problema natin. Hindi yung, sige, ikaw nasakit ka, pag namatay ako, parehas tayong mamamatay. Hindi ganon. No. Hindi ganon ang solusyon. Tayo ay anak ng Diyos at meron tayong Espiritu. And last but not the least, yung text, babalikan natin, He seals us. Now, God owns us. Sino ang nagmamayari sa'yo? Ang Diyos. Kaya, mga lalaki, someday you will marry mga young people. Yung babae na yan, napapakasalan mo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Wag na wag mo sasaktan physically. Amen? Ako, ang prinsipyo ko, siguro masasaktan ko emotionally yung asawa ko, pero physically hindi. Bakit? Unang-una, nung baby yan, nung naging bata yan, hindi ako nagpa-diaper, hindi ako nagpunas ng pupo niyan, hindi ako nagpalaki, hindi ako nagpaaral yan. Wala kang karapatang saktan ang babae physically. Hindi pwede. Wag. Tsaka may kaso dyan. Amen, no? Brother Raymond, no? Bawal. Wag na wag mo sasaktan. Bawal ang sakitan physically. May batas dyan tayo. At wala kang karapatan. Ang pwede lang manakit dyan, nanay, tatay niya. Pero ngayon, naging isa na kayo, hindi ibig sabihin, sabi ng Bible, pag sinasaktan mo yung asawa mo, sarili mo lang din yung sinasaktan mo. So, He sealed us. God owned us. Pagmamayari tayo ng Diyos. Sealing means ownership. And another one, ano yung sinabi ko kanina? Protection. Kristiyano ka, pero may dala ka pa rin, no? Wala kang, baka magtanong kayo, Pastor, okay lang po ba? Kristiyano ko, pero may lagi ako may dalang baril. Pero lisensyado naman. Bakit ka may laging dalang baril, Brad? Protection, alam mo na. Mga kapatid, kung hindi ka naman pulis sundalo, dadala ng baril. Wala ka bang tiwala sa protection ng Panginoon? Hindi, sige na lang. Hindi na lang pala baril. Kutsilyo na lang. Diba? O bakit ka may, ang tawag sir? Balisong? Ba't ka may gan? Protection. Anong protection? Protect. Alam mo ba ilan ng angels na pumoprotekta sa atin? Ministering speech. Sabi ng Hebrews. Meron tayong angels na mapoprotekta. Pag ikaw, hindi ka nagtitiwala na poprotektahan ka ng Panginoon. Tandaan natin. Kaya kasabi ng isa kong binabati dati. Sabi daw, ang mga guardian angel daw, lagi lang nasa likod natin. Kaya daw pag natutulog siya, lagi siya nakatag. Kasi pag nakaganon siya, naganan. Siyempre, di kayo natawa. Mamaya pag sa bahay, siguro matatawa kayo. So, God protect us. Sealing means protect. Ito sabi ng Bible. Kung ang Diyos nasa atin, sino ang laban sa atin? Ano English? God before us, who can against us? Huwag takot. Ito, share ko lang ha. Nung pandemic talaga, hindi talaga ako nagmamas eh. Kumarana ako. Sama mo naman, Pastor. Oo. Kaya nga nainis sa akin yung security guard sa Pure Gold. Pero, sabi ko, dapat sumunod. Pero minsan marami din akong tsuri-tsuri. Totoo ba yan? Ganyan, etc. Tapos, nagko-computation ako. Ganito, sabi ko, parang pinagloloko lang tayo ng World Health Organization, etc. Kasi tignan mo, inconsistent. Bakit? Bibigyan ko kayo ng medyo lang. Hindi naman sa sobrang lakas ng tiwala ko sa Diyos na poproteksyonan ako. Nandun na tayo. Tignan mo sa Pure Gold, bibili ka ng diaper. Gusto nila ilang tao lang, 20 lang. Pero doon kasi, social distancing. Pero doon sa pila, makakadikit-dikit kayo. Anong sense? Social distance, bakit yung virus ba nasa loob lang, wala sa labas? So, para sa akin, magkakasakit ka, magkaka-COVID ka, etc.,
Walang pipiliin. Hindi consistent. Kaya sa amin sa church, kahit sabihin ng barangay, walang pananambahan pa din kami. Bawal magsimba. Anong bawal magsimba? Ang sabi ng batas, highly, parang encourage, hindi talaga totally stop. So mga kapatid, that's the ministry of the Holy Spirit. So, magkakaroon ba tayo ng fear? Matatakot ba tayo? No. Huwag tayong matakot. Kung ang Diyos ay nasa atin, the Holy Spirit indwell to us, walang makakalaban sa atin. Amen? Amen. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po muli na tinuruan po ninyo kami. Minsan, we forsake the teachings or the reality of the Holy Spirit in our life, that the Holy Spirit indwells us, convicts us, empower us, intercede for us, and a lot of things. And we thank you, Father, for the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for the Holy Spirit. We thank you, Holy Trinity. And nawa, kami po ay mamuhay na Spirit-filled. Kontrolin kami ng banal na Espiritu in every decision. Kaya mga kapatid, bago ka mag-decide, yan ba ay leading ng Holy Spirit in our life or not? And we know that if it's sin, it's always sin. If it's wrong, it's always wrong. It doesn't matter kung ilan nagsusubscribe sa, but the Holy Spirit is there with us, convicting us na mali yung mga bagay na mali at tama yung mga bagay na tama, at yun ang dapat natin gawin. So mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon at let's ask the Holy Spirit to empower us this week sa lahat ng mga gagawin po natin, mga duties, agenda po natin this week. Maraming Diyos, salamat po muli mga kapatid na naririto. Nawa, mas lalo pa po kaming maging tapat at manampalataya. Marami po kaming maabot. Nawa po displaced. Magsiksikan po ang mga tao na manambahan sa inyo. Ma-revive po yung mga kapatid na hindi na nakapagsimba. And we praise you, Lord, for good attendance this morning. Sa lahat ng mga kapatid na mayroon pong naatasan ng mga gawain sa kanila, maging faithful po. At mga kapatid po na naghahanap po ng inyong kalooban, tulungan niyo po sila. At mga nanay, tatay, lagi nag-asikaso sa mga bata, sa pagpasok, empower us this week at proteksyonan po sa palaging pag-uwi, pagpasok sa school, sa trabaho, lalo na po yung mga nagda-drive din, ingatan niyo po sila. Dito po sa lugar na mabuhay, akin pong sinasamo sa inyo na magkaroon po ng tulo sa gripo, karoon po ng tubig, at pinagpipray din po namin na marami pong kaluluwa ang maligtas na bahagyan ng inyong salita. Magligtas po kayo ng maraming tao po dito sa lugar na mabuhay. At dito sa Dasmariñas, mga kapananampalataya, magkaayos na abutin ang mga kabitenyo, mga inyong salita. At ganoon din po, yung aming mga events, fellowship namin sa Lubuan, aming pong before anniversary, ang aming anniversary, provide nyo po yung aming mga pangailangan. We praise and thank you, and we take care of us, Father, as we go home. We love you, Lord. Thank you, and all these things we ask in the most precious name of our Jesus Christ. Amen.